Duterte, hinuli na ng ICC, kakasuhan na at posibleng makulong. Nahuli na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ilabas ng International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kontrobersyal niyang war on drugs. Sa gitna ng matinding seguridad, inaresto si Duterte sa airport matapos siyang lumapag mula sa isang biyahe sa Hong Kong. Mga kaibigan, ano kaya mangyayari kay Duterte matapos siyang ipahuli ng ICC? Makukulong na ba ito? Yan ang ating aalamin sa video natin ngayong araw na ito. Kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe at i-click mo na din ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga bagong ilalabas na videos. Kaya tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Umaasa si Senator Risa Hontiveros na ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kaso nito sa International Criminal Court ay simula pa lamang ng mga susunod pang pagdakip sa iba pang dating opisyal ng gobyerno na sangkot sa madugong war on drugs. Ayon kay Hontiveros, ang libu-libong Pilipinong nasawi sa kasagsagan noon ng Oplan Tokhang ay hindi lamang kagagawan ng iisang tao. Sinabi ni Hontiveros na pinanghahawakan niya mga sinabi ni Duterte na haharapin ng dating Pangulo ang kaso sa ICC at bilang abogado ay dapat sumunod siya sa proseso. Pinangunahan ni na PNP Chief General Romel Marvil at CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre ang pag-aresto kay Duterte pagdating nito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal mula sa Hong Kong. Ayon sa palasyo, natanggap ng Interpol Manila ang opisyal na warrant mula sa ICC umaga ng March 11 at agad na isinagawa ang pag-aresto. Kinukwestiyon naman ngayon ni Duterte sa isang video na kumalat online ang tungkol umano sa kanyang walang basehang pagka-aresto. Sa isang video din sa airport, sinabi niya pang hindi na daw siya natatakot mamatay. Ipinaglalaban naman ng mga pamilya ng libu-libong napatay sa kampanya kontra droga ang hustisya at para sa kanila. Ito na ang simula ng pagsingil sa dating Pangulo. Ayon naman kay Leila de Lima, isa sa pinakamatinding kritiko ni Duterte na nakulong sa ilalim ng kanyang administrasyon. This is not about Vance, this is about justice finally taking its course. Sa kabila ng kanyang edad, hindi ito naging hadlang sa ICC upang panagutin siya sa tinatayang libu-libong katao na nasawi sa madugong operasyon ng kanyang gobyerno. Ang National Union of People's Lawyers na kumakatawan sa mga biktima ay naglabas ng pahayag na nagsasabing, "Justice is finally catching up." Pero ang tanong na ngayon, matutuloy ba ang paglilitis o may mga taga-suporta siyang magtatangkang sagipin siya mula sa kamay ng batas? Ang lumalalang kondisyon ni Duterte matapos arestuhin ay makikita sa mga social media posts ng anak niya na si Kitty Duterte at ng iba pang mga media outlet. Ang kondisyon ng dating presidente ayon sa kanyang doktor ay tumaas lalo ang kanyang blood sugar level na 328 mg per deciliter sa kabila ng kanyang regular na insulin regimen. Dahil dito, pinapayuhan siyang makonfine upang maiwasan ng diabetic ketoacidosis, isang malubhang kondisyon na maaaring humantong sa koma o kamatayan kung hindi maaagapan. Ayon kay Dr. Rosa Allen na tumataas ang panganib sa kalusugan ni Duterte dahil hindi epektibo ang kanyang kasalukuyang insulin treatment. Sa kabila naman nito, sinabi ng kanyang anak na si Kitty Duterte na hindi umano pinapayagan ng mga otoridad ang kanyang ama na makatanggap ng agarang medical na atensyon. Maging ang kanyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte ay nagsabing tila pinapatay ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya na magpagamot. Ilang oras lamang matapos maaresto ng mga otoridad ng Pilipinas, dumating sa Villamor Air Base ang isang chartered Learjet na umano'y magdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague, Netherlands, ang kuta ng International Criminal Court o ICC. Pinabibilis na ang proseso ng paglilipat dahil ayon kay Cristina Conti, kailangan agad na madala sa ICC ang mga inarestong individual na may kasong crimes against humanity. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang pamilya, tila wala ng atrasan ito
at ilang araw lamang maaaring litisin na siya sa loob ng ICC. Subalit mga kaibigan, ano ang ICC at bakit may karapatan silang manghuli? Ang International Criminal Court o ICC ay isang daigdigang hukuman na may layuning litisin ng mga taong may kinalaman sa malulupit na krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity. Hindi ito tulad ng karaniwang korte sa isang bansa. Ito ay isang independent institution na may sariling kapangyarihan sa buong mundo. Pero paano nila nagagawang hulihin ng isang dating pangulo tulad ni Duterte? Simple lang, may jurisdiction sila sa mga bansang pumirma sa Rome Statute dahil ang Pilipinas ay opisyal na sumali sa ICC noong 2011 sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Naging bahagi tayo ng kanilang sistema ng hustisya. Ibig sabihin, anumang krimen na ginawa ng sinumang opisyal mula noong panahong yun ay pwedeng imbestigahan at litisin ng ICC. Noong 2019, opisyal na umatras ang Pilipinas sa ICC sa utos ni Duterte mismo. Isa itong hakbang para protektahan ang sarili niya mula sa investigasyon sa madugong war on drugs na sinimulan niya noong 2016. Ang tanong, kung umalis na tayo, bakit may jurisdiction pa rin ang ICC? Mga kaibigan, ayon sa Rome Statute, kahit umatras na ang isang bansa, may kapangyarihan pa rin ang ICC na imbestigahan at litisin ng mga krimen na ginawa bago pa umalis ang bansang yun. Dahil sumali tayo noong 2011 at lumabas lahat ng krimen mula 2016 hanggang 2019 ay saklaw pa rin ng ICC. Kaya kahit hindi na miyembro ang Pilipinas ngayon, may karapatan pa rin silang hulihin at litisin si Duterte kung may sapat silang ebidensya. Sa isang banda, ang pag-alis natin sa ICC ay nagpapakita ng paglaban ng gobyerno ni Duterte sa pandaigdigang hustisya. Para sa kanya, walang dayuhang korte ang dapat makialam sa ating bansa. Pero para sa mga pamilya ng libu-libong napatay sa war on drugs, ito ay pagtakas sa pananagutan. Ang problema, kahit umalis tayo sa ICC, hindi nangangahulugang ligtas na si Duterte. May posibilidad na mahuli siya sa ibang bansa na miyembro pa rin ng ICC at doon siya litisin. Bukod pa rito, maraming bansa ang tumututol sa mga lider na gumagamit ng dahas laban sa kanilang mga mamamayan. Hindi ito ang unang beses na may hinuli ang ICC sa Pilipinas. Matatandaang si Jovito Palparan, dating general ng AFP, ay kinasuhan sa international courts dahil sa kanyang koneksyon sa mga sapilitang pagkawala at pagpatay ng mga aktivista. Bukod sa kanya, naging sentro rin ng investigasyon ng ICC ang mga dating opisyal ng gobyerno na nasangkot sa malawakang paglabag sa karapatang pantao. Gayunpaman, wala pang opisyal na na-extradite patungo sa The Hague, Netherlands, kaya kung matutuloy ang paglilipat kay Duterte, siya ang magiging unang Pilipinong ipapadala sa ICC upang harapin ang kaso ng crimes against humanity. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng espekulasyon na maaaring ginagamit ng administrasyon ni President Marcos ang pagkakataong ito upang pahinain ang impluensya ni Duterte at ng kanyang mga kaalyado. Kung magpapatuloy ang ganitong mga hakbang, maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa politika ng bansa at posibleng magtapos ang dominasyon ni Duterte sa politika. Habang patuloy ang drama sa politika, isang bagay ang malinaw, hindi na kasing tatag ng dati ang makapangyarihang Duterte camp. Mula sa dating untouchable na pinuno, ngayon ay isang detain na lamang na ipinahuli ng ICC at tila pinabayaan na siya ng gobyerno ni President Marcos. Mga kaibigan, bago matapos ang video natin ngayong araw na ito ay may tanong ako sa inyo. Sa tingin mo ba ay nararapat lamang bang makialam ang ICC at dapat nakasuhan si Duterte? Ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.